Sir, eto po, meron po kaming Korean loan to clear up the downriver para po bumaba yung tubig. So sana po matuloy na yon. We have finished phase 1 and phase 2 nasa NEDA na po. Kung sakali pong susuportahan nyo po, the Koreans po will do a big loan, will do po a big flood control po. Yo! Bale, nandito ako ngayon sa may Santiago. Tingnan niyo yung sitwasyon dito. Yan. Diba? Walang tigil yung pag-ulan. Kaya naging ganito na naman eh. Wait lang. Yan. May pick up ako ngayon sa may Jumbo Genera. Bale, papakita ko sa inyo kung tingnan niyo yung sitwasyon ngayon dito. Walang tigil yung yung ulan kaya ang lalim na naman ng baha tangin ang yan. Kapag simpleng mamayan, ganito lagi may encounter mo. Pero kapag ka politiko ka, putang ina, safe yung bahay mo tsaka yung pamilya mo, diba? Talimagad Yan, yan ang sitwasyon dito. Yan, tingnan nyo rin. Diba? No choice ka may kipagsapalaran ka kasi kailangan mo kumita Ang problema lang natin dito, sana di bumigay yung mga natin, ginagamit pang kabuhayan. Gaya namin mga rider, itong mga motor, importante sa amin sobra. Kaso nga lang, diba? Bira, hindi naman bira. Pagdating sa mga gantong sitwasyon, kahit sabihin mo na, minsan lang umulan, putik nakakadali rin to Lalo na kung malalim ang tubig. Tapos, ito pa, sabayan pa ng lubak. Saan ka pa? Di naman na ako pwede pumunta dito. Hindi ako pwede pumunta dyan kasi napakalalim na rin. Kahit sabihin mo na mataas tong YTX, siyempre may doon, may mga parte talaga na hindi naman pantay, so possible malalim talaga ang tubig, mabibigla na lang tayo. Tapos ito pa, di ba? Biruin mo, pag tag-ulan, di na nga gawa yung daan, tapos may tubig pa. Magmamabagal ka talaga kasi kapag medyo binilisan mo, wala delikado, maaksidente ka, diba? Pero dahil mahirap ka, magtitiis ka, diba? Yan, ngayon di ko alam kung saan ako dadaan kasi unang-una ang lalim ng tubig, mataas ang tubig, tapos may mga palalim saka may mga mababaw, may mga butas kumbaga. Yan. Nararanasan ba ng mga politiko yan? Ni Ana York Bondok? Nararanasan ba yan ng governor, yung magnanay, si Delta, tsaka si Lilia Pineda? Hindi. Lalo na yung dito pa lang sa LGU, si Tetangko, ngayon masarap tulog niyan, sigurado. Tignan mo, wala namang meron bang gobyerno ngayong malakas yung ulan, di ba dapat active ngayon? Dito sa main road, nasan na, di ba? Tapos ng ulan, di naman siya nag-iinarte ako, pero di naman deserve ng mga tao yung ganito kasi saan ba sila nakakapagkuha ng pera, di ba? Saan sila nakakuha ng pondo? Tax ng bayan, di ba? Biruin mo, mga panlurin nila sa tax ng bayan din nakukuha, di ba? Tanggi nila yan, pero di naman may tatanggi rin na talaga ninanakaw nila yung mga pera ng taong bayan Kasi kung hindi nila ninanakaw yan po, dapat ganito sitwasyon ng di ba?
na halimbawa dito lang sa Apalit, saka District 4, di ba? Ba't nakakaranas ng sobrang lalim ng baha? Hindi na to bago sa District 4, yung sa Tutusen. Kasi ang dami na rin ako nakausap, yung bago-bago lang ako dito, na yung pagbaha sa kanila, wala naman na talagang pagbabago. Lalo na yung mga kaibigan ko na taga Macabebe at Masantol. Diba? Ano sabihin na maayos ko yung public servant kasi yung totoo, hindi. Promise, hindi. Pag nanakaw kayong lahat, wala LGU. Kahit nga barangay eh. Wala kang ano na presensya eh. Hindak talaga. Diba to? Yan ang sitwasyon ngayon. So hindi ko naman masisisi na sa ganitong situation na may problema kami. Well, natural disaster to eh. Pero ang hindi lang natural kasi yung yung pagba ng matagal. Saka yung mga daanan na sinasabi nila na pinondohan pero wala, di ba? Yan yan ang sitwasyon dito ngayon. Ngayong gabi to, anong date ngayon? August 16. August 16, malakas ang hangin. Ewan ko kung habagat to o bagyo. Pero ayun nga, di ba? Di mo pwede sabihin na mabuti yung politiko dahil ang daming mga palpak na daanan. Grabe. Takas. Hi, sir. Solid. Ngayon sabihin na epektibo yung mga pinag-proyekto nila, di ba? Which is hindi naman talaga. Walang proyektong matino na ginawa. Ninakaw lahat ng pera.